Ma'am, yung kanina na sinasabi nyo, ma'am, di ba dito yung kwan, palaging naglilik, ano? Oo. Walang outlet kasi dyan ng downspout. Kaya ano, Yan, anomal siya. oo. Tapos baka yung slope dyan, di tama. Baka may nagpupundong tubig. Kaya doon sa may pinakita nyo kanina, ang daming kwan, nabakbak na pintura dahil sa leak. Walang outlet dyan, pre. Wala, doon sa kabila mayroon. Dito, mayroon dyan eh. Ayan oo. Ah, hindi. Makikita ba? Tres na sukat. Ayan. Tres. G3 yan. Itong bawal tres. Tapos yung isa doon. Yan yun. Kitang-kita yung isa eh. Yan. Di quattro. Ma'am, tignan nyo yung outlet doon para makita nyo yung sinasabi ko. Kasi dyan wala talaga. Walang ganyan doon. Ito yun, ma'am. 3 inches. Yan. Tapos ito yung isa. 4 inches. Mas malaki. Yan. Kaya ibig sabihin, ang nagtutubig yung leak, banda ron. Oo, kasi Oo. wala naman siyang leak Doon lang. sa kabila. Pwedeng videoin natin doon sa taas para kwan, kumpleto. Para makita. Sige, sige. Dyan yung kwan, yung anong tawag dito, doon sa baba walang outlet. Walang roof drain. Pero dito walang gano'n na nangyayari, na leak. Kasi may outlet doon. Ibig sabihin di maganda yung sloping. Nung deck papuntang downspout sa taas. Ayan mga pre. Yung tungkol sa Banaan Museum. Yung Banaan Museum, yung tungkol sa nagdilik dito sa Google Earth. Yan, slab siya. Yan yun. Ang dimension niya di na kami nagsukat sa actual eh kasi may plans din naman. Ayan. 8.08 meters yung haba. Tapos yung width yan mga 4.20 or 4 mga ganyan yan. Ngayon tignan natin sa plans sa CAD file. Bali ito yun 8. Yan hindi nagkalayo yung dimension sa Google Earth tapos sa actual sa CAD na plano. Yan yun 8.02 tapos 4.04. Ngayon yung dimension dito is more than 4 kaya lang nakuburan yung iba dito sa widths na to. Itong roof na to nakuburan ng eaves nito kaya siguro plus 1 4 plus 1 siguro kaya 5 mahigit. Check ulit natin sa CAD file. Yan hindi nalalayo yung 4 kaya lang may thickness yung sa wall ito may 1.3 pa ibig sabihin 4.04 plus 1.3 kaya 5.34 yung widths. 5.34 by 8.02. Ayan yung i-design natin. Kaya lang ang design dito sa original plans nung ginawa, saan na ba yun? Naroofan lahat ng GI. Yan. Hindi siya slab. Pero sa actual slab siya. Parang ang nangyari doon nung ginawa sa actual, yan, in-slab yan,
may posibilidad na may downspout dyan eh. Dito na side. Kaya lang pagdating sa actual, ito lang yung may downspout. Pero dito wala. May posibilidad na pinatay yung dalawang downspout dito para sana may connect doon sa kanal. Tapos yung hati ng slope, dalawa. Ganyan. Yung direction dyan, tapos yung kabila naman doon. Ganyan. Gaya ng nasabi ko, may dalawang downspout dyan. Kasi ito na building, historical. Nirestore namin noon. Ibig sabihin, nung ginawa ng contractor sa actual, siguro ito hindi na, ang alam nila hindi na gumagana dahil siguro tinesting, binuhusan, hindi na umaagos yung tubig, kaya pinatay, pero hindi inayos yung slope, kaya dito nagpupundo yung tubig. Kaya pag tingnan mo doon sa interior nung Casa Real or Banaan Museum, dito nagpupundo yung tubig, kaya naglilik doon sa loob, sa ceiling na semento din, nagbabakbak yung pintura. Siyempre pinatay, walang aagusan, kaya pag nag-overflow to, doon din napupunta, kaya lang may naiiwan na tubig dito. Ito yung nagpupundo, ito yung nagkukos ng leak. Kasi kahit i-waterproofing mo pa yan, kung parang swimming pool dyan, natural, tatagos pa rin yung tubig, hahanap ng paraan para tumagos dun sa loob. Kaya yan yung re-remedyoan. I-design natin ito na papunta dyan ang slope, papunta din ang slope dito. Tapos, two sides na yung idadagdag natin. Kaya ibig sabihin, may downspout tayo dito, tapos dito. 1, 2, 3, 4. Plus yung existing na dalawa, 1, 2. Bale, 2, 4, 6 na downspout. Kaya i-design natin yung slope niyan ng 3 side. Yeah. Ano kaya pre, yung in-inspect natin kahapon? Anong magandang thickness? Kasi pag papahidan lang, wala. Yung slope, ganun pa rin. Kaya magkakaroon tayo ng thickness doon para may design yung slope na pupunta sa doon sa tatlong side. Sana yung sukat niya, yung gaya. Siyempre pag talagang mas kakapal yung thickness. Kasi dahil doon sa sa bagay 8 meters lang yun, hatid pa sa gitna, magiging 4 meters. Magto 2% tayo, mga 1 inches lang. Tapos bahala na pag papunta na doon sa pinakamataas na slope ng 2%. Ayun ang talagang lalabas na pinakamakapal na thickness. Yan sir, yung magsimula ka sa Sa mababa yung pinakamatipis, mababa. papunta doon sa pinakamataas na slope. 1 inches. Bahala na. Gawin ko 1 inches. Yung pinakamataas na. Ngayon design natin yung slope. Ginawa ko 3 side yung slope para doon sa dalawang downspout dito sa likod, tapos yung slope doon sa kabila para doon sa existing na dalawang downspout, tapos dito sa side yan, kakaroon din ng dalawang downspout tapos slope yan. Given ito sa akin 2%, yan, kinumpute yung height, yung edge, slope formula, gamit ang slope formula, ito yung lumabas yan. Tapos yung total height yun, kasi ito yung kwentuhan namin kanina na 0.025 para dun sa 1 inches na thickness sa pinakamanipis, tapos ito yung magiging pinakamakapal. Kasi para maayos yung slope, kasi magtitimpla ka pa ng dyan mortar na may kasamang waterproofing, tapos papahidan ulit ng iba pang waterproofing gamit ang Flexiband. Pero doon sa mortar, yung Sahara siguro yan. Yung slope nito na unknown, gamit ang slope formula given ng height 0.08, tapos yung base length ito yun, 0.08. Hindi yung total height, yung napasukan ng right triangle, hindi itong rectangular.
Oh, kasi slope yung pinag-uusapan. Oh. Kaya 0.08 yun divided by 5.34 times 100. Kaya 1.5% siya. Oh, ibig sabihin 2% itong dalawang side na to, tapos ito 1.5% yung unknown. Yan. Kaya lang ang problema, napansin namin sa Google Earth, kurbada yung roof. Ayan, bago natin tignan yung kurbada, ang nakapansin si Paring Ray, si Architect Ray. Ito si Paring Ray. Tawag ka dito, Paring Ray. Tapos smile. Yan. Tapos ito na yung tungkol sa kurbada na napansin ni Paring Ray. Saan na ba yun? Lingayen. Ay, ito. Lingayen Municipal Hall. Magkatabi lang eh. Saan na ba yun? Yun. Ito yun. Yan. Yan. Napansin ni Paring Ray yung kurbada na shadow. Kaya ibig sabihin, totoo na kurba yung roof. Tapos nagkaroon ng gutter dito sa dalawang side. Ibig sabihin, ang downspout dito lang, pero doon sa likod wala. O, kaya lang ang nagka-problema ito. Sa actual, ito yon sa interior. Ito yung tapat ng nagbabakbak na pintura doon sa interior. Ito yung tapat nito. Yan. Dito wala. O. Sabi ni Paring Ray, baka may mga cracks na dyan. Di ba? Yan. Oh, yan yun, di ba? Pintura siya po rin. Yan yung pinakamataas na part ng kurbada. Okay, ibig sabihin, baka may crack. Ngayon, yan yung dadimensionan natin sa sketch para makompute yung length ng kurba na roof. Arc. Kumbaga arc. Susolve natin yung length ng arc. Yan. Ito na ngayon yung tungkol sa sketch para sa arc computation. Yan. Pasensya na. Ngayon ko lang tinuloy ulit yung video ko kanina dahil nalobat ako. Hindi na siya mag-record dahil lubat na 1% kanina eh. Tapos namatay na. Ngayon tuloy natin. Ito na yung tungkol sa arc. Yan. Ito yung kukunin ko para mag-compute ko yung total length niyan. Yan. Ito na siya ngayon. 3.79. Yun, 3.79. Tapos ito, 0.85. Yung height. Ngayon, yung sinabi ko ng figure na yan, ito na siya ngayon. Yan. Bago natin i-compute yung total length ng arc, compute muna natin yung radius. Yan, radius. Tapos, i-type natin sa calculator yung taas para ma-solve natin yung 4.314 para mapalabas natin yan. Ngayon, i-type natin. Yan. Close parenthesis, 3.79 divided by 2, yan. Close parenthesis, squared, plus 0.85 squared. Yan. Equals, yun, 4.3135. Yan, 4.314. Nag 3 digit ako. Round off natin sa 3 digit sa decimal point. Mula doon sa decimal point, 3 digit. Ngayon, itong sumunod sa third digit, higher than 4. Kasi pag 0, 1, 2, 3, 4, walang plus 1. Pero 5, 6, 7, 8, 9, plus 1. Kaya yung 3 naging 4. Ito yun, ngayon yun. Yan. Ngayon, sunod natin yung ba. Yung nasa baba.
2 times 0.85. Yun. So, equals 1.7. Kaya 1.7 siya. Ngayon, pag i-divide natin siya, 4.314, yan, divided by 1.7, yan. Yan. Equals 2.5376. 2.5376 yan. Pagkatapos makompute yung radius, ito tayo sa likod. Yan. Ito yung susunod natin na computein. Ngayon, doon sa figure, may given na 3.79. Tapos, kinumpute natin yung radius, 2.5376. Radius, parehas yan kasi dumaan sa circle. Yung arc, dumaan sa circle yan. Yan, kaya ito yung radius. Pumunta sa pivot kung saan nabuo yung arc. Or, kaya circle, kung sakaling circle, pero arc siya. Yan. Ngayon, dito sa figure na to, nagkabuo ng triangle. Yan. 3 sides are given, tapos, ano ng isang angle. Kung tutusin, hindi lang isang angle pati yun Kaya lang, ang kailangan natin, ito lang. Yan. Kasi ito yung kailangan natin para makompute yung total length ng curve. Kaya arc. Diba? Yan. Cosine law yan. Ngayon, paano na compute ito? Paano yan lumabas? Ganito lang yan. Type mo ulit mga yan sa calculator. Kung ganito yung calculator mo, pero pag hindi ganito yung calculator mo, natural, hindi mo shortcut. Saka ang importante dyan, marunong ka sa paggawa ng equation gamit ang PEMDAS. Diba? PEMDAS, elementary pa lang, mayroon na yan Tapos sa high school, dinaanan mo ulit. Hanggang college, nung kumukuha ka ng algebra and trigonometry. Kaya, alam natin talaga yan. Ngayon, i-type na natin. Yan. Lagyan natin ng close parenthesis. Yan. 2.5376 squared plus 2.5376 squared. Yan. Close parenthesis minus yan. 3.79 yan. Squared equals yan. 4853. Ni-round off ko sa 4th digit. Yan. Tapos negative siya. Negative. Yan. Hindi ko na nalagyan. Yan. Tapos ito pag minultiply mo din yan, ito yung lalabas. Yan. Kaya 2 times 2.5376 times 2.5376 equals yun 12.8788. Yan. Ngayon divide natin para mapalabas ito. Negative 1.4853 divided by 12.8788 equals yun. Negative 0.1153. 53. Yan. Negative yan. Hindi ko lang nalagay. Ngayon, inverse cosine. Negative 0.1153 equals yan. 96.62. 96.62. Ba? Yan. Na-compute na natin yung angle na ito, pwede na natin i-compute yung length of curve. Yan. Yung tungkol sa length of curve, ito yun. Yan. 3.1416
Yan yung tungkol sa pi. Yan pi. Tapos radius. Tapos angle. Angle yan. Di ba? Kakukompute lang natin. Yan Ha? Yan. Divided by 180. Ang lalabas, ito. 4.28 meters. Yan. Try natin. 3.1416. Yan. Tapos, times 2.5376 times 96.62. 96.62. Yan. Equals, yun. Divided by, diretso na natin, divided by 180. Kasi simple naman lang na equation. Yun. 4.2793. 4.2793 pero 4.28 2 digits. Yan. Yung sumunod sa second digit, yung 7, yung sumunod sa 7, yung 9 is more than 5, 6, 7, 8, 9, di ba? 5, 6, 7, 8, 9 plus 1. Kaya yung 7 plus 1, kaya naging 8. Ayun, 4.28. Imbis na 4.27 lang, di ba? Yan yun. Ngayon, pwede na nating i-compute yung area para sa area sa curve na to. Dahil yung plan niyan, ganito. Yan. 8.04 yung haba times yung length ng arc is equal to area na yon. Ito yon. Yan. 8.04 times yung length of curve, yan yung magiging area. Kahit i-compute natin 4.28 times 8.04 yan equals 34.41. Yun, 2 digit. Ni-round off ko sa pangalawang digit, di ba? Wala decimal point. Yung 1, walang plus 1 yung pangalawa. Kasi yung sumunod sa pangalawa ay 1, di ba? 0, 1, 2, 3, 4. Kaya walang plus 1. Yan yung area. Para doon sa arc pa lang yan. Ngayon, yung mga na-compute natin, ilista natin sa harap. Gusto kong ipakita sa inyo na yung kinompute ko ay nakukuha lahat sa CAD yun. Kung hindi ka nag-blow up para mag-rescale. Sa akin, ang nire-rescale ko lang ay yung tungkol sa mga spot detail. Pero mga floor plan, elevations, hindi ako nag-blow up ng ganon. Ang pinoproportion ko, kinukompute ko din, yung size ng paper para ma-match doon sa gusto kong scale na drawing na para pag sukatin ko, kunyari 1 meter, sukatin ko ng 1 meter, DI, o kaya measure, o kaya i-dimension ko, na pag 1 meter, ay 1 meter pa rin. Ngayon, pag nag-rescale ka sa drawing, ang mangyayari doon, kunyari, imbis na 1 meter siya, 1 meter yung dimension mo, pero pag sukatin mo sa DI, 2.54, 3 point something, ganun na siya. Hindi mo na mapagkukuhanan ng, kunwari kuha ka ng area, hindi mo na makukuha doon. Kaya hindi ako nagre-rescale ng floor plan, elevations, mga blow up lang. Tapos yung tungkol sa vicinity map o kaya sa doon sa site development plan. Pero pag sa site development plan, pag nag-grayscale ako para ma-match ko doon sa floor plan yung scale niya, kino-compute ko din yun. Tapos nag-iiwan ako ng nakamatch doon sa scale ng floor plan ko. Para pag kukuha ako ng data ulit na kailangan sa estimate o kaya ano pa man, pwede kong kunin kaagad. Hindi ako mawawala doon sa tamang naka-drawing na eksakto sa actual. Ayun, ilista natin yung tungkol sa sinasabi ko.
Yung radius is equal to, yung radius natin, 2.5376. 2.5376 meters. Yan. 2.5376, yun. Ngayon, sumunod, yung angle, 96.62 angle. Is equal to 96.62 degrees. Yan. Tapos yung sumunod, yung sumunod na kinumpyot, yung length of curve, 4.28. Yan. LC is equal to 4.28. Yan. 4.28 meters. Yan. O yan, kahit di na natin kunin sa kanyan. Ito yung importante. Gusto kong patunayan sa inyo na yung kino-compute ko, kahit di ka marunong sa math, makukuha mo sa CAD lahat yan. Gawa tayo ng drawing para ma-check natin kung yung computation ko ay tama. Di ba? Polyline 3.79. Yan. Yan yung 3.79 Yan. Tapos polyline ulit yung para sa height. Yan. 0.85. Yan. Ito. Ngayon gawa tayo ng arc. Kasi yung arc galing sa circle yan. Start tayo doon sa 1. Yan. Yan na yun. Tapos yung radius. Yung radius, gawa tayo ng polyline ulit. Yan. Snap natin doon sa beginning of curve. Tapos hanapin yung center ng circle na pinagmulan ng arc. Yan yun. Nag-snap siya doon. Tapos doon sa end of curve. Yan. Yan. Explode ko muna para makita. Kasi ito yung kinumpute natin. In-explode ko para mag-separate. Para pag in-LI ko, lalabas yung radius. Kasi yan yung radius eh. Yan, radius. Diba? Yan, i-check natin yung radius kung tama yung computation natin. Ano ba yung radius? Saan na yung radius dyan? Yan length. Length ng line yun yung radius. 2.5374. So yun. Yung sinulat natin, 2.5374. 2.5376. Sa kwan lang yan, sa round off. Diyan nagkatalo. Kasi yung, di ba, nakita nyo naman kanina, yung iba, 2 digit. Yung iba, 3 digit. Di ba? Ngayon, okay na to, yung radius. Ngayon, itong angle. Try natin yung angle. Yan. 96.62 yata yun eh. Kaya lang 97 yung lumalabas. CH natin. Change properties. Tapos, ilagay natin sa kung anong digit na gusto natin. Angle precision, doon tayo sa yun. Hanggang 4 para ano. Yan. Tapos close natin. 96.6343. Sa kan lang yan. Ayan 96.62. Sa rounding off lang yan. Nagkatalo. Pero tama pa rin yung sagot natin dyan. Ngayon, tungkol dun sa length of arc, ito yon. Skip muna natin para bitawan ito. Yung angle dimension. LI natin siya. LI, ang lalabas dyan, yung length is 4.2795. 4.2795. Yung sa atin, yung na-compute natin is 4.28. 4.28. Di ba? Pag i-round off mo din yan,
4.28 din siya. Di ba? Length. Yun. Yan. Oh. Kaya kahit may nakasamat, kung marunong ka sa CAD, walang problema yun. Yan. Ngayon, sa materials na tayo para sa waterproofing. Naglagay ako dyan ng tungkol sa concrete epoxy. 1 can lang siya. Oh, ang computation niyan is sa linear meter. Yung 4 liters, marami na yan. Oh, kaya isang lata lang, 1 can na 4 liters per can. Tapos dyan sa concrete epoxy, kailangan niya ng tools. 1 pressure injector with complete accessories. Ito yung pag-i-inject dun sa concrete epoxy, dun sa mga cracks. Itong concrete epoxy para sa cracks yan, mga cracks. Tapos, 5 cans flexiband. Yung flexiband, ranging from 5 to 6 square meter, yung bawat 4 liters na per can, effective covering. Yan. Nag-assume ako ng 5 kasi pwede naman kayang-kaya mo nang i-assume pag ganyan na area lang, di ba? 34. Tapos yung effective covering ng per can is 6 square meters. Di kahit kamayin mo na lang yung computation, alam mo na eh. Tapos 2 cans elastomeric paint. Yung elastomeric paint, yung effective covering niya is same sa pintura. 20 to 25 square meter per can na tigpo 4 liters. Yan. Ito. Nakalimutan ko. Yun ang naituturo ko pero ito yun. 4 liters per can. Yan. Tapos assume ako ng 1 paint roller with complete accessories. Tapos 2 pieces 4 inches paint brush. Yan. Yan na yung mga materials na kailangan doon. Yan. Baka may magtanong na sabihin na kulang yung estimate ko. Tignan nyo to Yan lang yung parang iwa-waterproofing dahil yan lang yung kinumpute ko, di ba? Yung length of curve. Tapos binultiply ko na kaagad sa length para makuha yung area. Yan. Hindi ko na kinumpute ito para i-add pa yung area sana, no? Yan. Pero tandaan natin na base doon sa sitwasyon ng roof na yon, ang may problema dito na part. Di ba? Dito wala. Kaya ibig sabihin, parang ito lang yun. Ngayon, kung titingnan natin yung estimate ko sa tungkol sa waterproofing, parang sobra na pag titingnan mo. Yan. Ang kulang dyan sa estimate ko pa pala, ito. Yung downspout na 3 inches ang diameter na PVC. Yan. Yung height ng building is more than 6. Assume natin na 7. Alangan na ipapasurvey ko pa yun, di ba? Para ma-compute lang yung height. Kaya mag-assume na ako. Ang assume ko sa dalawa na to, yan, dalawang elbow na yan. Pag nakita ko yun, dalawang elbow. Kasi di ba, ibubutas dyan sa wall, para magkaroon ng dalawang butas ulit, madagdagan itong existing na downspout. Yan. Tapos, gagamit ng elbow para maidiretso sa baba. Itong isang downspout, ang bagsak niyan, kasi 3 meters na lang ang yung isang PVC. Di ibig sabihin, pag more than 7 siya, o kaya 7, ang assume ako ng 7 na height, 3. Kaya kung dalawa siya, 3 plus 2. Kasi yung pangatlo nito, sobra na. Kaya dapat 5 lang. Yan, sulat natin. Yan. 5 pieces 3 inches diameter by 6 meters PVC pipe plus yung elbow niya
2 pieces, 3 inches diameter, elbow. Diba? Oh, tapos assume ulit ako ng solvent cement para paggamit doon sa dugtungan ng pipe. Palagay natin 2 cans solvent cement, yung 500cc. Yan. Ngayon, baka may magtanong ulit, bakit 2 elbow lang? Paano mo ididiretso sa kanal? Ngayon, pag idiretso ko pa sa kanal kasi, magbabakbak sila ng flooring ulit, simento yon. Kaya ibig sabihin, doon na sa baba, tapos aagos na doon sa kanal. Kasi yung, kwan naman, yung tubig, parang maghahati na sila, di ba? Maghahati na sila dito, tapos doon. Oh, kasi ang pagkakalam ko dyan, baka may downspout pa dyan. Tapos, nakakonect sa kanal. Ngayon, nung akala nila hindi na nagpapangsyon, pinatay na rin nila. Tapos, oh, pwedeng may slope din dyan. Kaya, dagdagan ko na lang. Yan. Saka, kung sakali, sa haba nito, may posibilidad na mataas yung tubig. Bago mapunta doon. Kumbaga, yung travel ng tubig, umaangat dahil sa haba ng tatakbuhin. Kaya mas maganda, may 2 ulit sa kabila. Kaya nagdagdag ako dyan. Para mahati. Para yung takbo ng tubig, hati sila doon sa 8.04. Di ba? Di ba naipakita ko dati na ang PVC pipe pagdating sa downspout, may sinusuportaan na kayang area na pag lumampas doon, kailangan mong magpalaki. O base sa area na kina-compute mo. Ganun yan. Parang sa structural din, di ba? May tributary area na bawat binubuhat ng kunwari column. Tapos beams. Ganun din yan. Ngayon doon sa flexiban, may flexiban tayo. May halong semento yan. Kaya maglagay ako ng isang bag. 1 bag 40 kg cement. Yan. Para doon sa flexiban, ihahalo kasi yan. Ang unang mangyayari dyan, i-concrete epoxy para doon sa mga cracks. Gamit yung pressure injector. Tapos, sunod, yung papahiran ng flexiban na may halong semento. Pag nailatag na yan, naipahid na yan, ang mangyayari ulit, a-applyan ng elastomeric paint. Ito, sobrang-sobra na yan. Na kahit yung tungkol sa parapet, pwedeng i-waterproofing yan nung materials nito na kinumpute ko. Di ba? Okay.